Magandang hapon sa ating mga buti nanonood. Ngayon, naririto tayo sa Barangay Tala, Orani. Naririto tayo upang tunghayan ang isang kwento ng buhay ng isang pamilya na may anak na may sakit na speech and language disorder o communication disorder. Ngayon, halina't silipin natin ang kanilang buhay. Tantararam. Nakaano ba? Ngayon, narito tayo sa kanilang tahanan upang alamin kung ano ang sanhi o dahilan ng pagkakaroon ng ganitong sakit. Malapit ka pa. Ano po yung pangalan ng anak niyong may ganong disorder? Jefferson sa akin. Okay po. Ano po, ilang taon na po siya? 21 yan. Si Jefferson 21. Si Ken 15. Okay. Siya si Jefferson na may karamdamang speech and language about sa pakikipag-usap sa ibang tao. Sagutin natin ang bawat katanungan sa kanila. Una, ano ang sanhi at dahilan ng ganitong problema? Ano po yung naging sanhi nun? Wala naman eh. Mula po nung pinanak siya, ganun na. Oo. Okay. Oo, ganun na. Paano nyo po pinanghahawakan yung ganitong pagkakaroon ng ganong sitwasyon? Halimbawa po, paano po siya nakikipag-usap sa ibang tao? Sa pamamagitan... Hindi, yung iba, sign language. Yung iba. Okay. Nag-aaral po ba siya? Hindi na ngayon. Okay. Hindi na. Pero po dati nag-aral siya. Okay. Ano po yung pag-a-adjust na ginagawa nyo para sa kanya bilang mga magulang? Hindi, yung inuunawan na lang na. Inuunawan na. Magbigay nga po kayo ng mga pangangailangan niya sa pagkakaroon niya ng ganyan. Halimbawa po, kailangan niya ng matinding alalay, suporta, ganun po. Paano niyo po isinasagam ganung ano? Hindi, yung mga sinusuportahan na lang namin yung mga sa pangangailangan niya. Saka yung minsan naman nagtatrabaho tatrabaho naman. Pero po nakakarinig po ba siya?